Hi, good afternoon everyone. Welcome to Achi's Recipe. So mga ka-Achi, today I'm going to cook sizzling bulalo steak. Okay? Ito, yung kanyang mga ingredients. Simple lang naman. Ito, may mga leftover kasi ako ditong mga asparagus. Kaya naisipan ko, sabi ko saan ko bilalagay ito kasi konti na lang ito eh. Tapos nilaruan ko lang ng beans, konting beans. Yan, tapos carrots for my veggies. Tapos may baby potato ko, pinakukuluan ko lang siya ng bahagya. So sasama natin yung mamaya dun sa mga ano natin. Gusto ko sana broccoli, kaya lang ang nangyari, wala akong makitang magandang broccoli sa palengke kanina. So hindi ko na lang nilagyan ng broccoli. Yan na lang. So ito yung ating beef shank. Ito oh. Medyo ano pa, tigas pa. So, ito, titimplahan muna natin yan ng salt and pepper lang. Tapos, we will be needing cream. So, Nestle to. Tapos, Campbell's na mushroom, ano yan? Mushroom, basta mushroom, Campbell's. Okay? Tapos, garlic salt, crushed pepper, onion, garlic, tapos yung whole peppercorn, tapos bawang din, saka sibuyas sa paggisa natin mamaya ng ating baka after ng pagbabad natin sa kanya. Siguro babad muna natin ng mga half an hour before natin igisa. Pinafry ko pa siya konti before ko siya lagyan ng tubig pag doon natin palalamutin. Then gagawa tayo ng sauce niya mamaya separate, yung parang pinaka-gravy niya. Okay? So ito, iba-blanch ko din ito sa butter, konting butter lang. I-separate natin yan with the potato bago natin ilagay siya muna. Parang sa sidings niya. So actually, pwede naman kayo gumamit ng like, kunyari, meron kayong corn, yung mayang corn, meron naman din yung talagang kung gusto nyo ng sweet corn, you can ano din, buy. Tapos isama lang parang pinaka, pwede na kayo kumain ng ganyan without rice eh, kahit yung mga veggie na lang sa sides. So, yun. Yun lang, just to give an idea kung ano yung mga pwede natin isama sa kanya. Okay? So, I'll start cooking na. So, ito na guys, mainit na yung ating kawali. So, naglagay na ako ng konting oil. Followed by my garlic. Onion. Natin ito ha. Lagyan ko siya ng peppercorn natin. Kasi ito pa. So, hintayin lang natin siya mag-brown and then i-flip natin. Okay. Hindi ko lang talaga guys yung galing gumamit ng pressure cooker sa mga beef. Kasi parang feeling ko hindi siya ganun kasarap yung karne niya. Hindi ko alam kung bakit pero
Mas gusto ko yung gantong dahan-dahan natin siyang pinakukuluan. Kasi habang pinakukuluan mo, lumalabas yung amoy niya. Tapos basta mas masarap yung karne niya, hindi ko may paliwanag. Yun lang, yung iba, sorry, hindi ko naman inaano, pero, I mean, ako lang, hindi lang talaga ako conforme sa gamit ng pressure cooker. Sabi sa akin, nagtitinda ng karne, bata daw to. Tingnan natin. Kasi pagka ganyan, ang tansya ko, 1.5, malambot na siya. Pero pag lumagpas ako sa 1.5 at matigas pa rin siya, ibig sabihin nun, kasing edad ko yung baka. Okay? Yun lang, balikan natin meme. Tatalagyan na natin ang mantika. So, sautay ko yung vegetable ha. Butter. And then, ako maraming bawang. Tapos yung ating konting asin. Yung ating vegetable, depende na sa inyo kung paano nyo gusto siyang maluto, half cook or yung talagang lutong-luto. Ako kasi I prepare parang yung sakto lang, ayoko na masyadong malata. So yan lang, tapos tatabi na natin siya. Para mamaya ilalagay na lang natin as side dish. Kuha na ako ng gravy sauce. Ating bawang. Lagyan natin ng konting pepper. Hintayin muna natin mag-burn konti yung ating bawang. I have here yung maliit lang na beef cubes. No? Kasi doon natin kukunin yung alat niya. Eh since meron din akong garlic salt, lalagyan din natin. So tatantyahin lang natin, hindi natin ilalagay lahat. Hintayin lang natin burn yung... Lalagay ko na yung cream of mushroom natin. So, parang hindi na tayo gagamit ng flour. Cream of mushroom. Tapos haluan ko lang ng konting cream.
Tapos sisimplahan na natin siya. Yung ating beef cubes nilagay ko na. Marami naman tayong garlic, so pwede nang hindi lagyan ng garlic salt kapag nakuha na natin yung taste natin. Ayaw ko kasi masyado maalat yung gravy ko. Pwede tayo maglagay ng konting sugar. Yung sugar natin. Lalagyan ko na siya ng konting sugar. Pwede din siyang lagyan ng konting water pagka medyo sticky sa inyo. Pwede ring milk. Yung iba naglalagay din ng konting milk. Ako, I suggest pag gagamit kayo ng milk, you use Alpine. Malinamnam siya kahit konti lang. I put some water, ha. Tapos titikman ko muna siya. Yung baka magto 2 hours na. So hindi to bata. Medyo may edad na siguro yung baka. Yung nasabi ko sa inyo kanina, baka kasing edad ko. Kaya ang tagal ho lumambot. So ito na yung hindi ko na nilagyan ng garlic salt. Sakto lang siya yung alat niya dun sa kanina. Yung ating inilagay kong beef cubes na kapiraso. So okay lang siya. So ito mamaya ibubuhos natin dun sa baka. Hinihintay ko lang talaga lumambot kasi ready na yung ating veggie. Ready na yung ating yung sauce natin. So, yung baka na lang. So, mamaya. So, ito na. Nilagyan ko ng konting butter yung sizzling plate ko. Tapos, nandiyan na yung baka. Tapos, yung pinagpakuluan niya, di ba may salsa siya? So, nilagyan ko ng konti yung ating sauce para yan, malasang-malasa siya. So, hindi na siya ganun kalapot. Yung veggie, kasi ang liit ng sizzling plate ko. So, hindi na nagkasya yung veggie, pero lalagay ko sana dyan yung veggie. Matoy na. So ito na, naluto din sa wakas after 2 hours and 15 minutes. So talagang inurasan ko siya. Magkasing edad nga kami nitong baka kasi ang tigas bago naluto, ang tagal bago naluto pala. Now, kasi since maliit yung aking sizzling plate, kasi ano yan actually ginagamit namin to per serving, bawat isa sa amin may ganitong maliit. So, tawag dito, so hindi na nagkasya yung veggies ko, so nilagay ko na lang sa side. Pero mamaya, pagkakain na kami, so iaano lang namin yan, and then kuha na lang ng veggies. So, yun lang. Yan lang ang aking presentation. So, kanya-kanya lang, kanya-kanyang style. Okay? So, thank you for watching, guys. So, yun lang. Please click the like button, subscribe, and share. So, yun lang. Happy eating! Bye!